Alam na namin yung gender ng baby. It's a baby girl. Kaya eto yung update sa pagninesting ko. Syempre, may mga na-check out na ako para kay baby girl number 2. Hi, mga Marikoy! Kanina nga pala, hindi ngayon. Pagkabangon ko sa kama, wala na sa tabi ko si Daddy Tano at Jace. Weekends ngayon at pumunta si Daddy Tano sa pangalawang bahay. May kukunin siya kaya sinama niya si Jace. Pagkatapos kong ayusin yung kama, chinek ko na muna yung BP ko. 3 times a day, ginagawa ko ito, mga Marikoy. Minomonitor ko yung BP ko. Fairness naman, hindi na siya tumataas ngayon. O sinayos ko na muna yung mga cord na nakakalat dito at sinudge ko yung mga power bank. Wala sa amin si Ate Christine tuwing weekends, kaya wala akong kasama ngayon, wala akong mahasahan at wala akong mauutusan. So nga pala ako sa closet namin para magpalit ng damit para kasi ako naka-duty sa hospital dun sa suot kong pantulog. At every morning, chinecheck ko lagi yung tiyan ko, tinitignan ko kung merong pagbabago. Tuwing umaga kasi pagkagising, wala pa akong kinain, kaya yan na yan mismo yung pinagbubuntis ko. Katapos ko nagilamos, nag-skincare na ako at Cetaphil nga pala yung ginagamit ko na toner. Tapos naglalagay nga din pala ako ng serum galing ito sa Blanc Pro ng Beauty Derm. Kahit nung hindi pa ako buntis, ginagamit ko na yan. Sa cream naman, mga Marikoy, Cetaphil din ulit. Pagkatapos, bumaba na ako. Teto nga yung bumungad sa akin. Umaga-umaga, napakadaming kalat dito sa kusina namin. Si Daddy Tano, masipag siya mamalengke at magluto, pero masipag din siya magkalat. Aga siya nagising kanina na malengke siya, tayo na ngayon nangyari sa kusina namin. Sinugasan niya naman yung mga plato, mga Marikoy, pero hindi lahat dahil napakadami pang nakakalat dito. Sanay na ako sa kanya kasi ganun talaga yung mga lalaki. Pag lalaki yung mga naguhugas at nagliligpit, mga Marikoy, mabilisan. Bumili nga pala siya ng isang tray ng itlog kay Daddy D, mga Marikoy, dahil wala na kaming mga itlog at nilagay ko na nga dito sa lagayan. Para maidiretso ko na sa rep namin. Ang lalaki ng mga itlog nila at mura lang to. Tamang-tama yung pangalan ng store nila, Betloga ni Daddy D. Request nga pala kay Daddy Tano na magluto siya ng munggo na may kasamang piritong tilapia, kaya yan yung binili niya. At binabad niya na nga dito anyway, nakakaramdam ako ng gutom, kaya nagtimpla na ako nitong anmum ko. Dati araw-araw nagkakape ako tsaka shepu-apu, ngayon wala nang ganun, mga Marikoy, puro anmum na. Nag-ready na nga din pala ako ng almusal ni Daddy Tano bago sila umalis. O diba, kahit na makalat, mga Marikoy, importante, pinagluto niya pa ako ng almusal. At ayan nga, nag-almusal na ako ng 2 itlog, konting kanin na merong kamatis. Main lang ako, napagod ako, kaya umupo muna ako dito, tinubos ko yung iniinom ko na anmum. Sounds nga pala ako dyan at nagpahinga ako ng ilang minuto, tapos tinuloy ko na yung paglilinis ko. Doon ako na nga nilinis, mga Marikoy, itong isa sa mga tambayan ni Ice. Lipat ko si Ice doon sa kabila para hindi siya magulo habang naglilinis ako. Nabihan ako ng OB ko na pwede ako mag-light exercise at ito na nga yung ginagawa kong exercise. Halos once a week ko lang naman ginagawa ito kapag wala si Ate Christine. Nasa 2nd trimester na nga pala ako, mga Marikoy, at wala na ako nararamdaman na hilo. Dalang na lang kapag sumusobra ako sa higa at kakanood ng mga movies. Tapos hindi ko na din nilalabas yung kinakain ko. Tuwing gabi nga pala, hindi na ako masyadong kumakain kasi nga, experience ko kapag kumakain ako tuwing gabi, nilalabas ko din. Kaya ayun, hindi na ako nagdi-dinner tuwing gabi, puro fruits na lang yung kinakain ko bago matulog. Natansya ko na yung pagbubuntis ko, mga Marikoy, ang ginagawa ko din tuwing kumakain ako, pa konti-konti lang. Kaya mabilis ako mabusog, mabilis din ako magutom. Saan ko nga pala yung pintuan sa likod at ayan, nakapasok na si Ice. Kinakausap ko nga pala siya dyan, sabi ko hindi na humaba yung balahibo niya. Susunod si Daddy Tano na talaga yung kakalbuhin ko. Alam ko, nagsisisi din itong si Daddy Tano sa ginawa niya kay Ice, pero wala na kaming magagawa, wala na din siya magagawa. Pero hanggang ngayon, hanggat hindi tumutubo yung balahibo ni Ice, hindi ako nakaka-move on, mga Marikoy. Every time na nakikita ko siya, gustong-gusto kong kalbuhin si Daddy Tano. Sanay na nga pala si Ice na magpupo dito sa labas, kaya yan, tinanggal ko, nilinis ko. Dahil pinagpawisan ako sa ginawa ko, kaya umupo na muna ako dito at nagsuklay. Kapag talaga nakuha ko ng nanganak at hindi pa humaba yung balahibo ni Ice, kakalbuhin ko na talaga si Daddy Tano. At dahil gusto makipaglaro ni Ice, kaya nakipaglaro na muna ako sa kanya, mga Marikoy. Kung siya tumatakbo siya, ako palakad-lakad lang. Tapos nilagay ko na muna ulit siya sa labas para makapag-spray ako. Tapos dumating na sila Daddy Tano at nagluto na siya kagad. At binuksan ko na nga din pala itong isang maleta na dala-dala ni Daddy Tano galing sa pangalawang bahay namin. Nakuha ko kasi ito pagkatapos ng gender reveal namin, mga Marikoy, kasi nandito yung mga costume ni Jace na pinapasuot ko sa kanya nung 1-year-old pa siya. Nandito din yung ibang mga dress niya na galing
kila Pakpak Boom. Kahit babae pa rin yung baby number 2, nagde-declutter na rin ako, tatanggalin ko na yung mga hindi ko na ipapasuot. Anyway, pagkatapos kong inayos yun, umakyat na ako dito sa kwarto, nagpahinga lang ako ng konti. Tapos naisip ko na ilabas na yung ibang mga dolls ni Jace. Sakto, tinabi ko tong mga to kasi niregalo ito kay Jace. Yun, yung kapatid niya na yung gagamit, mga Marikoy. At unti-unti, nabubuo na yung nursery para sa baby number 2. Napaka-cute nga ng mga manika niya to, hindi naman naluma. Itong dalawa kailangan lang labhan. Itong isang side pa lang yung naayusan ko kasi inintay pa namin yung in-order ko na cabinet at crib para kay baby. Tapos nag-open na ako ng mga parcel na dumating na chinekout ko nung nalaman ko na baby girl yung binagbubuntis ko. Actually, mga neutral color ito. Gusto ko kasi sa mga unan at blankets niya, neutral colors lang. Terno ko nga din pala, mga Marikoy, sa unang na-order ko. Itong pangalawang parcel naman, mga pambalot kay baby na may kasama ng cap. At eto, puro kulay pink na yung mga binili ko. At nung nag-celebrate kami ng gender reveal, mga Marikoy, nag-mall kami nila Daddy Tan at namili na ako ng mga damit na pang newborn. Puro puti yung mga pinili ko kasi mga pambahay at pantulog niya yan. Bumili nga din pala si Daddy Tano ng damit para sa baby girl niya. Tapos namili na din ako ng mga romper na kulay puti lahat. Pag namimili ako ng damit na pang newborn, mga Marikoy, tinitignan ko din yung tela. Tapos ayan, inayos ko na muna, pinagsama-sama ko na muna dito sa box. Oo, mga Marikoy, wala pang 7 months yung pinagbubuntis ko. Namili na ako ng mga damit niya at gamit. Na-explain ko na dati na hindi ako naniniwala sa mga pamahihin. Dahil once na ako naniwala pero maaga pa rin lumabas si Jace. Mas worse pa yung nangyari, lumabas siya na walang kagamit-gamit, sumakto pa na pandemic na mahal lahat ng gamit. Kaya ayoko nang maulit yon, ayoko nang ma-experience ulit. Kaya ngayon habang maaga pa at kaya ko pa, nagre-ready na ako ng pakonti-konti.